Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome po ulit sa ating panibagong update tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Sa bawat update natin, tatalakayin natin ang mga pinag-uusapan sa mundo ng social media tungkol kina Kim and Paolo Abilino. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel nako, i-click nyo na po yan and isama nyo na din ang bell button. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. So unahin natin pag-usapan itong binahagi po ng Orachina Jewelry na picture. Tungkol ito kay Chinita Princess. So nagdapag sila ng dalawang picture ni Kim Chiu na talaga namang napakaganda po. Suot ang color white na pang itaas dito na parang jacket siya, no? Pero napakaganda niya dito mga kakimpaw. Sabi nga dito ng Orachina Jewelry, Kim Chiu wears every piece like it was made for her, refined, modern, unmistakably bold. So bagay na bagay sa kanya mga kakimpaw, yung mga jewelry na ini-endorse niya from Orachina Jewelry. 'Diba? And syempre mga kakimpaw, suportahan natin itong ini-endorse ni Chinita Princess na brand. Kasi malaking tulong po yan sa kanya mga kakimpaw. Isipin syempre ng Orachina Jewelry na talaga namang napakalakas ni Chinita Princess sa tao. And totoo naman yun mga kakimpaw, diba? Lahat ng ni-endorse ni Kim Chiu na brand ay binibili natin sa merkato bilang pagsuporta na din sa kanya. Next topic naman, pag-usapan natin itong inilabas na balita po ng ABS-CBN tungkol ito kay Gerald Anderson. Meron po kasi siyang binuking doon mga kakimpaw na napaiyak daw po siya bago ang performance dito po sa ASAP nung time po nakakalabas lamang nila ng PBB. Sabi nga dito in his recent interview on Luis Manzano Vlog, Gerald Anderson admitted that he almost quit showbiz early on his career due to exhaustion and frustration. The kapamilya leading man also shared words of advice to the current PBB housemate who are also part of love teams. So ano ba yung ni-reveal ni Gerald Anderson? Sabi kasi dito, during the interview, Gerald revealed to Luis how he almost quit the industry early on his career after leaving the PBB house. Brother, I wanted to quit after a while kasi paglabas namin ni Kim Chiu, ginawa kaming bida agad eh. Ginawa kaming bida sa isang teleserye. Kami yung first episode of Love Spell, diba the ratings come out the next day na. Nakita ni Sir Dio Edrinal, nag 30% siya for a Sunday. Mataas yun for a Sunday. Napakataas for Sunday. MWF, we would be taping sana maulit muli. Tuesday to Thursday, we had our first movie, First Day High. And then Sunday ASAP, Sunday was ASAP, yung dressing room natin sa ASAP, sa dulo nun, may opisina, liliko ka. And then pag lumiko ka pa, may parang empty space dun. Bro, umiyak ako dun. I'll never forget that. Umiyak ako dun bago ako mag-opening production number sa ASAP because of first exhaustion and frustration. Because syempre, hindi ka naman magaling agad eh. Whatever you do in life, hindi ka naman magaling agad. I never forget, nag-breakdown ako doon. So may ganito palang eksena mga kakimpaw si Gerald Anderson, pakalabas nila ng PBB house ni Chinita Princess. May ganito palang eksena na umiyak siya. So mabuti na lang si Chinita Princess, 'di ba, na pagtagumpayan niya po lahat ng mga pagsubok, 'di ba? Dito po sa showbiz industry bago siya naging matagumpay talaga na artista. So si Kim Chiu kasi parang tinetake niya 'yon, yung mga pinagdadaanan niyang yun mga kakimpaw na isang
lesson na kailangan mong matutunan kasi hindi ka mag-i-improve, 'di ba? Kung yun at yun lang po yung gagawin nyo. So, maganda yun mga kakimpaw na meron tayong panibagong mga challenges na pinagdadaanan kasi isa yung step para syempre ihanda tayo sa mas matinding laban. Kaya tingnan mo naman si Chinita Princess ngayon, mga kakimpaw, 'di ba? Talagang basic na lang sa kanya yung mga pinapagawa sa kanya sa ASAP, sa It's Showtime, 'di ba? Parang basic kasi mga kakimpaw, na pagdaanan niya na po yung mas matinding laban noong nagsisimula pa lang siya ng showbiz career niya. Kaya ngayon, petiks-petiks na lang si Chinita Princess, pero hindi ibig sabihin na petiks-petiks lang pawarde-warde po yung gawa niya. So, mas lalo pa nga po niyang pinaghuhusayan at piniperfect niya yung mga tasks, yung mga project na binibigay sa kanya. Kasi para sa kanya, blessing ito mga kakimpaw na dapat niya pong paghusayan at ibigay yung 101%. And thanks God na pagtagumpayan ni Chinita Princess yung ganoong pagsubok. While si Gerald Anderson pala gusto na pong mag-quit sa showbiz industry nung time na nagsisimula po siya. Nakakaloka, 'di ba? Pero ito naman ngayon at maging matagumpay naman din yung career niya. Next topic naman, pag-usapan natin mga kakimpaw, etong magaganap na contract signing ni Paolo Abilino. Bukas, araw po yan ng Lunes. So, paulit-ulit na tayo sa contract signing, no? Sasabihin na naman ng iba dyan, ako, paulit-ulit na naman po kayo sa topic niyo. So, ito po kasi mga kakimpaw, iba to. So, meron di bang mga nagsasabi na sana daw ay kasabay na ni Paolo Abilino, si Chinita Princess, na pumirma po ng renewal ng contract dito po sa Star Magic. Meron pa nga po nagtatanong, 'di ba, na si Chinita Princess kaya kasabay ni Paolo Abilino pumirma, sana daw sabay na. Pero napag-alaman natin mga kakimpaw na by July 25 pa pala yun pipirma. Kasi nung nakaraan mga kakimpaw, si Chinita Princess last year at 2024 or 2023 pala to mga kakimpaw, no? July 25, 1 PM siya pumirma. So, syempre, pag mag-renewal, July din po yun, 'di ba? Kasi yun yung expire ng kanyang kontrata. While si Paolo Abilino is June pipirma. So, ibig sabihin, hindi po sila sabay na pipirma ng kontrata ulit, 'di ba? Sabi po dito ni Chansey, di sabay ang Kim Pao sa contract signing July 26 kasi kay Kimi mag-end. So, ibig sabihin, hindi pa po mag-expire yung kontrata ni Kim Chu, kaya by July pa po siya makakapirma. While Paolo Abilino, kailangan niya na pong pumirma bukas mga ka-Kim Pao. So, sad lang, no? Hindi po sila sabay. Pero okay lang yan. At least isang management pa rin sila mga ka-Kim-Pao. And ang abangan nga natin ay yung mga plano po kay Paolo Abilino kung ano ba yung kanyang nilulooking forward sa pagpasok niya dito sa Star Magic. So, yun yung pinaka-exciting part mga ka-Kim-Pao. Yan yung antabayanan natin bukas, okay? So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin? Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.